Hello everyone, kamusta Gemini? And ito ang inyong May 2025 na reading. Okay, so simulan na natin. You have the okay. Kumusta kayong lahat? Kung bago kayo dito sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para lahat ay may positive energies. Okay, so simulan na natin guys. Gemini, okay, you have the Nine of Pentacles and meron ka ng Death card. So, anong meron dito, Gemini? There is a feeling here na yung feeling ng karangyaan or feeling ng parang comfort or feeling na parang hindi ganun ka blessed yung feeling or somehow parang hindi ka nakakataas-taas. Alam mo yun? Yung parang feeling mo minsan may mas nakakataas sa yung mas social, mas maraming comfort sa buhay, ganyan. So, medyo nafe-feel mo na medyo mababa yung antas or yung kulang siguro sa gratitude, ganyan. So parang minsan doon ka napapa-focus, no? Napapa-focus ka doon sa mga bagay na wala ka or parang feeling mo hindi ka masyadong na-bless sa mga areas ng buhay mo na yon. At the same time, may pagbabagong nangyayari sa'yo. May mga bagay na nare-realize mo that it's not working for you. Pwedeng nararamdaman mo or nakikita mo na may mga bagay na pwede kang palitan. So may evolution na nangyayari sa iyo. There are some themes or some kind of kaugalian na ikaw ay napapalitan mo, no? Andun ka sa process ng evolution kasi. So may improvement na nangyayari. So nasa sayo na 'yon kung susubukan mo ba or itutuloy mo yung improvement na 'yon, pero dinadala ka ng universe, ng energy, dinadala ka ni God into that place wherein you can be a better person. Okay? Parang, minsan kasi binibigyan ka ng mga may hirap na situation para maging mas maganda kang, mas mabuti kang nilalang. Okay? Spiritual being. You have the temperance here in reverse. This is telling me na somehow medyo skewed or medyo taliwas or medyo, paano ko ba to explain? Medyo may imbalance pagdating sa pagtingin mo sa mga nangyayari around you. Pwedeng minsan you can judge a person or a situation too quickly. Minsan nakikita mo yung mga bagay in a different way because of where you are. So nagkakaroon ka ng kakaibang pagtingin sa mga bagay-bagay. Hindi dahil sa mali ang iyong pananaw or minsan nagiging mali ang pananaw mo, pero hindi siya dahil maling-mali ka, but because of where you are, what your experience is or kung saan ka nanggagaling. Okay? So dahil nga dito sa gratitude, may kawalan ng gratitude dito. So, in the past, alam mo, hindi ka rin ganun ka confident, Gemini. Nakakita ko na may pag-aalinlangan ka, mayroon kang certain situations where hindi mo na bibigyan ng pansin yung mga situations or opportunities na pwede mong puntahan, okay? But nakikita ko dito, you have the Two of Cups, Gemini. Yung Two of Cups dito, Gemini, meron kang dinideal or meron kang kausap, meron kang pwedeng katrabaho, pwedeng somebody dito na pantay kayo ng pagtingin sa isa't isa, mabuti ang inyong binibigay sa isa't isa. Kung kumbaga ang binibigay ng isang taong to ay sabihin natin 500 pesos. 500 pesos din yung worth ng binibigay mo sa kanya. Okay? Kumbaga same kayo ng level na binibigay mo sa taong ito. Kumbaga pantay. Very honest yung transaction ninyo.
the same, ito yung feeling na, pareho yung feeling nito ng parang pag-feeling mo na tapat ka naman mag makipag-usap sa ibang tao, ganoon din yung binibigay nila. Okay? You have the Empress here. Gemini, ang Empress na to ay punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng loving energy. Maganda yung nakikita kong resolution mo sa mga bagay. Eventually, talagang nag-improve ka in May. Ang ibang tao around you is more of I see them busy. Marami silang ginagawa pero hindi nila nakakalimutan na kamustahin ka, bigyan ka ng konting uh, uh, let's say binibigyan ka nila ng konting oras para magkaroon sila ng konting bonding with you. Habang ikaw naman, kumbaga, hindi ka naman nakakalimutan ng mga tao kahit ikaw ay nagiging busy. So yung mga tao around you, ganun siya. Ikaw, binabalik mo kung ano yung nakikita mo sa ibang tao. Kumbaga, pinapansin mo muna kung ano ba ang mga galaw nila bago ka gumalaw, no, Gemini. Very cautious yung ano mo, yung energy mo, no. Ang advice sa inyo, Gemini, is to be quick, is to move fast, to be this person na napaka decisive. Kumbaga, do things in a way na hindi ka nagsasayang ng oras. Kung sakali man lang na niyaya ka ng kaibigan mo, mag-decide ka na kagad, sasama ka ba o hindi. Ganon. Kumbaga mabilis lagi. Yun yung sinasabi rito. Kung ikaw may trabahong ginagawa, bilisan mo. Tapusin mo kagad, wag kang magpatamad-tamad or wag kang magpakabagal-bagal. Kailangan mong bilisan kagad, Gemini. Yun yung sinasabi rito. Because kung sasayangin mo daw yung oras mo, kung bibigyan mo ng space for excuses ang lahat ng ginagawa mo, matatanggal yung momentum mo sa pagiging pagganda ng takbo ng energy mo for May. Kasi ang pinapakita dito yung Queen of Cups na it's just that you are being shown here na baka bumagal, baka mas hindi maging maganda yung pag-iisip mo or yung takbo ng how you are judging things, how you are seeing things. May epekto daw yon sa iyong sarili kung ikaw ay magbabagal-bagal. Siguro, ang pwedeng mga rason yan, Gemini, is baka pagka hindi ka nag-focus sa goals mo, pagka hindi ka nag-focus sa dapat mong gawin, nadidistract ka, may iba kang naiisip na gawin, may iba kang naiisip na pagkaabalahan na hindi naman talaga importante or hindi aligned doon sa gustong mangyari ng Diyos para sa iyo or ng universe para sa iyo. Okay? So, ayun yung mga nakikita ko rito. So, kuha na tayo ng advice cards. Kung bago kayo sa channel nito, please do subscribe and I would appreciate kung makikita ko or sabihin nyo sa akin kung anong pakiramdam ninyo sa reading na to so far. But here are your advice cards, okay? Okay. Nasabay-sabay ko na kasi mas okay to. Mas mabilis siyang basahin. Alright. So your first advice card is patience. I accept that everything happens in divine order. So, wag mong mamadaliin ang mga bagay. Gemini, may mga situation talaga na or may mga bagay na hindi minamadali. May mga bagay na hindi dapat pinibigyan ng apura. No? Mangyayari lahat. Kumbaga, let it be. Ibigay mo sa universe kung ano yung yung process. Trust mo lang yung process na ipagpasa Diyos mo na lang at ibibigay din niya kung ano yung para sa'yo, mangyayari din para sa'yo. Ibibigay niya para sa'yo kung ano yung meron. Okay? Next is self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Huwag mo kakalimutan na ikaw ay may mga kakayahan.
magkakaiba ng kakayahan ng mga tao. Pero ikaw mismo, meron kang something na makakatulong sa iba at makakatulong para sa'yo. So, kung dumadating ka sa panahon na pakiramdam mo, wala kang kwenta or parang feeling mo hindi ka enough, you have to remind yourself, you have something in you. And dun manggagaling yung self-esteem mo. Kasi kailangan mong balikan kung ano ba yung pwede mong i-offer. Okay? Next is listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Alam mo may mga bagay na pag may kausap kang tao, 'di ba? Minsan ay naririnig mo lang pero hindi mo pinapakinggan. Nagigets mo ba 'yon? Naririnig mo lang pero hindi mo pinapakinggan. So, try to listen with more intent na pinapakinggan mo because gusto mong marinig ano ba yung nilalaman nung sinasabi nila. Saan nanggagaling yun? Kumbaga lagyan mo ng konting pakiramdam. Okay? Next is be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Paano ba 'to? Alam mo yung minsan, ganito yan, para kang nasa classroom. Pag nasa classroom ka, di ba minsan nakatunganga ka, may mga time na napapaisip ka ng ibang kung anong mga bagay, that means you're not in the present. So, bigyan mo ng panahon yung sarili mo na ipansinin na kunwari nagtatrabaho ka or kumbaga minsan nagko-commute ka lang papuntang trabaho. Be in the present, ano yung meron? Ano yung meron around you? Pansinin mo ano yung meron, be thankful ano yung meron, ganyan. Yung sinasakyan mong jeep or sinasakyan mong kotse, kahit ano pa man yan, no? I-describe mo sa isip mo ano yung meron. So you are being in the present in that moment. And then from there, when you are with yourself, tignan mo ano ba yung mga pwede ko pang magawa sa buhay. Ayan, ganun siya. Okay, next is catch your breath. Minsan, Gemini, napakadami mo sigurong ginagawa na parang feeling mo. Para kang para kang may hinahabol, para ka bang may gustong patunayan. Alam mo, you need to catch your breath. You need to wait for a bit. You need to somehow, yun nga, be in the present, di ba? So, try to do that and try to be more caring of yourself, okay? Next is higher ground. Gemini, etong kung nasaan ka, minsan nagiging uncomfortable yung tinatayuan mo kasi bago siya para sa'yo. Pero mas mataas na ngayon yung antas na nilalagay ka. Hinihintay kang mag-adjust ng universe, hinihintay ka niyang maging mas komportable sa kung nasaan ka. Because hinahanda, and kumbaga nag-i-improve naman tayo bawat isa sa atin ay ikaw mismo pinag-i-improve ka. So, kung ikaw ay nafe-feel mo na naninibago ka or parang feeling mo may something different, ang rason nun is because you are on higher grounds. And mas maganda para sa iyo na mag-adjust and maging mas mapanuri sa mga nangyayari around you and mapapansin mo na oo nga no, kakaiba na ngayon. Okay? Mas maganda na. Okay, next is intuition. Use your intuition, Gemini, sa mga areas ng buhay mo na pakiramdam mo ay binibigyan ka ng kumbaga may kutob ka minsan, so sundan mo yun. Next is sing. Maybe yung iba sa inyo kailangan talagang i-express ang sarili. So, you can do that through singing. Maybe you can do that to keep your energies vibrant, ganyan. Kasi pagka may mga emotions or communications na hindi mo na ilalabas, it will build up. So, maybe maganda na you will sing it out. And also, just be truthful to yourself. No need to worry. So, etong sinasabi sa iyo, Gemini, for this month,
Hindi mo kailangan mag-alala. Lahat naman kasi ay nasa Diyos, lahat ay nasa siya ang bahala. You just need to be there, show up kung ano yung trabahong meron mo ngayon, kung ano yung there- there's there's just really no need to worry. Okay? Kailangan mo lang talagang manampalataya and to just give it to the Lord. Be assertive sa lahat ng gagawin mo. Baka yung iba sa inyo kulang sa push pagdating sa trabaho, pagdating sa ah, pagkampi sa sarili. Minsan kasi nabubuli ka siguro or may, alam mo yun, may mga taong nabubuli, may mga taong sige sunod-sunuran na lang. Be assertive. Ano ba talaga yung gusto mo? Okay? Next advice cards mo is gratitude. Ayan, sinasabi na nga, gratitude, di ba? You need to be grateful. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Okay? So, kung nahihirapan ka na maging grateful, maghanap ka ng isang bagay sa sarili mo, sa past mo na parang pakiramdam mo, napaka-blessed mo. And when you feel that, pakiramdaman mo yun sa sarili mo and i-feel mo talaga ng i-feel. Kumbaga pumikit ka, alalahanin mo yun and damahin mo kung ano yung memories na yun. And sobrang laking tulong nun para sa sarili mo. Hindi lang para sa spiritual mong sa spiritual but also for your physical. Okay? Next is self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Kasi kung puro bigay ka lang ng bigay sa ibang tao, paano ka magiging sustainable? Paano ka makaka-continue na ikaw ay magtrabaho, makapagbigay sa iba kung ikaw mismo ay hindi mo binibigyan or ino-offer ang best para sa sarili mo. Kailangan mong unahin i-priority yung mga bagay na of course nangangailangan, ganyan, pero dapat nangunguna yung ikaw. Okay? Next is High Council, Evolution, Information, Potential. Ayun nga, nasa evolution stage ka. Talagang binibigyan ka ng pagkakataon ngayon to do certain things para mas maging level up ka. Okay? Mugwort, Rites of Passage. Ito nga, parang dumadaan sa isang proseso. Parang initiation, parang graduation, parang test, parang challenge, ganyan, na binibigay sa'yo para ikaw ay mag-improve. Okay, Gemini? Next, advice card is Successful Funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnerships, and other investments are available to help you. So may mga help na darating, may mga support ang darating when it comes to money. So huwag kang mag-alala. Release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Alam mo, madaming tao na ganun yung feeling na pagka nakikita nila yung nagsasucceed yung ibang tao, nakikita nilang gumaganda yung buhay nila, madaming naiinggit. Alam mo, malungkot yun. So, instead of seeing it as jealousy, make it an inspiration. Pagka nakita mong ay nakuha nila yung gusto kong ma-achieve, na napakadali lang or finally nakuha nila, ako hindi mo pa nakukuha, ganyan. Pag andun ka sa situation na yon, palitan mo yon na parang ano mo yun, parang hindi naman masama kung hindi mo sinasadyang nakaramdam ng konting inggit, pero quickly change that into I'm so happy for you, masaya ako para sa kanya, and kung nagawa niya, magagawa ko rin. Ayun. Ganun yun, Gemini. Okay? So, that is your reading for May 2025 and I hope to see you in the next reading.
God bless po sa inyo.